pangalan ko po yun. So, mga kaibigan, hindi naman sa ako ay tao na nagdedepende na lang kung ano yung nililimos yun. As a matter of fact, mas mahirap po ngayon yung kalagayan ko dahil namamalimos na lang ako humihingi ng tulong or whatever. Pero hindi nyo alam talaga kung ano yung pinakapunot dulo. At paulit-ulit na sinasabi ko mga kaibigan na ako, wala akong ginawa sa buhay ko kundi magpayaman, magpalago ng pera. Yun ang ginawa ko all my life. Pero dahil para sa akin, money is not everything eh. Para sa akin, mas maganda yung kung ano yung meron ako, isi-share ko. Kasi pinanganak tayo o kaya nilalang tayo ng Lord na pare-pareho. Binigyan tayo ng kayamanan. Lahat kung ano yung nakikita natin around us is kayamanan ng Lord yan. Ibinigay na sa atin yan. It's all about kung paano natin gamitin. Ngayon, kung nagkataon naman na mayroon maraming mga mas mayaman sa atin dahil sa kinamukang nila. Marami ninyong nagsumikap dahil mas nagkaroon sila ng gift para kumita ng pera. Meron din naman yung kumita ng malaki because sa ibang mga pamamaraan. Sa panloloko o kaya sa mga illegal na gawain. Kung tayo naman marunong naman tayo mag-share. It is the gift of sharing na nasa Biblia naman. Wala na sanang nanlilimos or sana wala nang nagugutom. Pero it's because lahat ng mga taong yan ay nabigyan ng role sa mundo. Kaya hindi pwedeng mawala ang mga namamalimos. Hindi rin pwedeng mawawala ang mga maralita because they have a role na ginagampanan sa mundong ito. At yun na rin ang layunin ng Diyos, ay kung paano natin tratuhin ang mga tao na to. Kung paano natin pahalagahan bilang mga kapatid natin. Hindi natin alam na yung mga tao na yun ay ginagamit ng Lord para makita talaga kung ano yung puso mo, kung gaano ito kabusila, kung gaano ito ka-pure, o kaya ka-golden, pure gold, ayan, kabusila, di ba? Hindi nangangahulugan na ibinibigay sa iyo lang Lord ang lahat-lahat, pero you don't know. Tomorrow, magkaroon ka na ng matinding sakit. Hanggang sa sasabihin mo, hindi na yung kayamanan na yun importante sa lahat. You will do everything para lang ma-survive ka or magamot ka. Pero it would be too late. Paano kung yung panahon na yun ay talagang isinadya na talaga ng Lord na binigay na yung challenge na yun sa iyo, and it's too late to repent. It's too late talaga kung paano mo isipin na, ay sana ganito na lang siguro dahil sa kasalanan ko na ganito nagiging ganid ako, makasarili or whatever. Pero as of now, kung sino yung makakapagpagaling sa akin, I will do everything kahit ibigay ko lahat. Dumating na rin yun sa akin, di ba? Na kung pwede lang sana, para lang magamot yung anak ko, sabi ko, Lord, kung there would be a chance na ako, kahit buhay ko na lang ang ibigay ko, kapalit lang ng buhay ng anak ko, sana yun na lang. Kasi, right that time, kahit anong salapi or whatever, kung nakatanaw na ang buhay mo, wala na rin yun. Ganun din ang nangyari noon sa tatay niya. So happen na nakita niya na may Mystica Charity Foundation ako. Sa tagal ng hindi namin pagkikita, dahil iniwan ko nga siya nung 4 months pregnant ako because of some circumstances. Dahil yung tatay niya, malubha na rin at that time, na stroke. Kung isa pa ako sa mga pabigat sa pamilya niya, and then, of course, nasa konsensya ko na lang. And that's the reason why, nagsarili na lang ako, umalis ako. Kaya nung dumating ng panahon na bigla siyang dumating at talagang naghihingalo na siya na kailangan na niya ng tulong ko financially. Pero alam ko na kung ano man ang nangyari sa kanya, it's because of God's will. Binibigyan tayo ng mga pagsubok, pero yun ay bayaran din kung ano yung ginawa natin sa sarili natin. Kaya tayo nagkakasakit ng gano'n.
Kaya hindi ko pwedeng panghimasukan yung ganun kung ano man ang binibigay ng Lord na challenge o kay kung ano man ang binibigay ng Lord na pagsubok o kay parusa. Kaya hiniling ko na lang sa Kanya, sabi ko, Lord, bahala ka na. Pero as of now, hindi po yung financial na tulong ang kailangan ko. Dahil alam ko na kahit magkano ibibigay mong financial, kung hindi naman mahihil kung ano yung soul ng tao, wala rin. Alam ko na useless din ang pera. Kaya number one, alam ko na mahil is his soul. Kaya hiniling ko, please give me the power to heal my husband's o kaya my son's father. At hindi po ako nabigo. Makikita nyo on national television o kaya makikita nyo on the internet, sa YouTube, lahat, documented lahat kung paano. Paano ako humiling, kung paano ko siya nagamot through the power of my faith and through the power of his faith. Ang gayon mga kaibigan, yung 3 months na sinabi ng mga doctors ng mga 2 o 3 na siya ay mamamatay na, nakataning na. Hindi po yun ang natupad, kundi kung ano yung hiniling ko sa Lord to heal his soul. So, fortunately, hanggang ngayon buhay pa siya after 6 years. So, yung testimony na yun, mga kaibigan, ay napakalaking bagay para sa akin. Kaya napakasakit na iisipin ng mga tao na, oh, anong nangyari? Nandiyan pa yung anak ni Mystica. Tapos, andyan na siya, entertaining everybody na parang wala ang nangyari sa kanilang mag-iina o may mag-ina. Na parang wala pa siyang anak na nandoon, naghihintay kung ano yung maibibigay ko. Totoo yun, mga anak. Ang anak ko nandun sa ate ko, pero naghihintay pa rin kung ano yung maibato ko sa kanyang tulong kasi kahit nailabas na siya sa hospital after 3 operations, at dahil na rin sa mga tulong ng mga iba't ibang mga nagbalasakit sa akin, nagbigay, ng iba't ibang mga friends, lalo na si Sis Dovi San Andres, na siya rin nagbigay ng tulong para rin sa kanyang hospital bill at para rin sa akin. Lalo na itong bahay ko. Kundi dahil kay Sis Dovi San Andres, wala sana akong bahay ngayon na tinutulugan. Wala sana akong mga gamit ngayon na ginagamit para lang masabing bahay nga ito. Kasi tayo nga naman na gumawa ako ng bahay pagkatapos wala namang laman. O at least nakatulong naman malaki tuwing meron naman akong bisita na importante. So lahat ng mga kaibigan ay blessing coming from God. Nalatan siguro na every time na may nagpapadala sa akin ng kahit napakakonting limos, kahit 30 pesos load lang, paulit-ulit ko pong inilalagay ang kanilang mga gawain. Kasi hindi nyo alam na kung ano man yung napakaliit na sasabihin nyo na 30 pesos load. I mean, come on, diba? Hindi nyo alam na yung 30 pesos na load. That's already good example para ipakita sa inyo ng Lord na pag tayo ay nag-share, marami tayong napasaya. Hindi nyo alam na yung 30 pesos na load na yun, it will save me from going to Manggahan. Kasi hindi naman lagi merong load dito. Ha? Kasi kung minsan, yung mga nagtitinda ng load, bigla na lang silang nadidisappoint kasi mamaya't maya, nauubos na rin daw yung load nila na basta-basta na lang or whatever. They have all the reasons kung bakit ayaw na nila magbenta. Wala na ba silang kinikita or whatever, diba? Kaya kung minsan kailangan lalabas pa kami, subdivision, maghanap sa labas. Kung minsan, kailangan tumbukin namin yung area hanggang mapunta na kami ng Manggahan and it will take hours pupunta lalo na pag busy ang road, traffic. Hindi nyo na alam na yung 30 pesos na load, it will save my time. Hindi lang sa it will save my money dahil willing naman ako magbigay, ibalik sa inyo. But because, sinasabi ng mga nagbibigay, nasabi nung hindi, mami, tulong ko na lang sa iyo. Well, praise the Lord. Thank you, Lord. Thank God. Ginamit ng Lord ang mga taong na to dahil meron silang puso na iintindihan nila kung ano yung sitwasyon ko. It's not just about the amount, yung load na yun.
ang napaka-importante sa akin, yung effort ko na mauubos dahil lang sa 30 pesos pagkatapos pupunta ako doon. Hindi naman pwedeng maglakad ako. Sobrang napakalayo kung saan ako maghahagilap ng load. Kung minsan, uuwi nga ako na wala kasama ko yung asawa ko. Siya ang nagdadrive.